Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan dahil open na uli ang stocks natin. Kaunting oras para mapaliwanag ko kung para saan ang mga spiritual bracelets. Lahat ito ay merong basbas. Ang pinakabago natin una, konsagradong langis panghilot. Panghilot sa ubo, panghilot sa lamig, panghilot sa pilay, panghilot sa masakit na katawan. Pangalawa, spiritual bracelets for good health gunita. Protection in illness, protection in disease, protection in health issue. Ikatlo, spiritual bracelet for good luck and prosperity. Kandili. For good fortune, for prosperity, for good luck. Ikaapat, spiritual bracelet, 12 plus 1 mantra bracelet. Improves awareness, improves concentration, reduce stress, greater sense of calm, good for business. Susunod, spiritual bracelet for protection, marahuyo. Repels and sends back negative energies to the sender, also known as revuelta. Protection in evil and bad spirits, intense purification and protection, restoring energy, balance in spirit and physical body. Susunod, panyo ng Birheng Manawag. Hindi na natin kailangan explain, alam natin kung gaano kabisa yan. At ang pinakauli, isa din sa hindi na natin kailangan na-explain dahil napakabisa nito. Tubig ng Banahaw Necklace. Also known as Sacred Mountain, banal na tubig mula sa Mount Banahaw, providing calmness and good aura. Protects the wearer in bad spirits and accidents. It gives warning to the owner through visions or gut feeling. The water can be used for external use only, panghilot o pamahid. Yun lamang, nasa comment section ang link para maka-order at ganun pa rin mga kabayan, pabilisan na lang kasi mabilis tayong maubusan ng stocks. Simulan na natin ang kwento. Sa hindi malamang dahilan, hindi magawang igalaw ni Hector ang kanyang mga paa. Isang malakas sa suntok ang tumama sa kanyang pisngi. Dahilan para tumalsik ito ng malayo. Nagpagulong-gulong ng ilang ulit bago tumama sa isang puno. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Luis, naputol ang punong tinamaan ni Hector. Marahan itong bumangon habang nanginginig ang tuhod. Walang iya ka. Sino ka sa palagay mo? Ang kapal ng mukha mong lapastanganan ako. Wika ni Hector. Hindi nagsasalita si Luis. Patuloy lang itong naglalakad papunta sa kanyang kinakatayuan. Unti-unting nakaramdam ng takot si Hector. Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na ito. Dahil minsan niya itong naramdaman nang makaengkwentro ng kanyang ama si Tatang Simon. Wala akong pakialam kung sino ka o kung ano pa ang katungkulan mo. Sa oras na kantiin mo ang mga taong malapit sa akin, hindi kita sasantuin. Muli itong nagulat nang makitang nasa harap na nito ang binata. Sinakal niya si Luis at muling hinagis palayo. Mula naman sa likod ng binata, papasugod na si Rodel. Inakala nitong hindi siya naramdaman ni Luis. Ngunit nagulat ang binatang aswang nang bigla nitong saluhin ang kanyang kamay. Pinag-umpog ni Luis ang mag-ama na lalo namang nagpasiklab ng galit ni Hector. Sa pagkakataong ito, napilitang magbagong anyo si Hector. Napagtanto niya na hindi kakayanin ang lakas na taglay ni Luis. Talagang minamalit mo ang kakayahan naming mga bangkilan. Ngayon, mararanasan mo ang buong pwersa ng aming angkan. Unti-unting nagbago ang anyo ni Hector. Humaba ang mga pangil nito. Tinubuan ng mga sungay sa ulo, balikat,
Naglabasan din ang matatalas na tinik sa likuran. Lumaki din ang katawan nito at humaba ang mga paa. Matapos ang pagbabagong anyo ni Hector, kaagad nitong sinugod si Luis. Mabilis namang umiwas ang binata. Nilingon nito ang tinamaan ni Hector. Nakita ang napakalaking hukay na dulot ng suntok nito. Mukhang hindi ko siya kakayanin sa antas ko. Masyadong malakas si Hector. Wika ni Luis. Tumawa ng malakas si Katnog. Ikinagulat ng binata ang sinabi nito. Duwag ka pala. Hindi, biro lang. Pinagsamang lakas lang natin ang ginagamit mo. Hindi mo pa nalalabas ang totoong lakas ng mutya ng kalamansi. Natatandaan mo ba ang mga usal na itinuro sa'yo ni Tatang Simon? Wika ni Katnog at biglang napangiti si Luis. Dinukot nito ang mutya sa kanyang bulsa. Inilapit sa kanyang bibig. Inusalan at sinubo. Wala namang nagbago sa pakiramdam ng binata. Inakala nitong hindi gumana ang dasal. Ngunit nang sugudin siya ni Hector, napagtanto niya na bigla siyang lumakas. Hawak-hawak ni Luis ang kamao ni Hector. Nagtataka ito dahil inilabas niya na ang buong lakas. Ngunit nagawa pa din itong saluhin ng binata. Ang nakakapagtaka pa, walang maramdamang daloy ng enerhiya si Hector mula sa binata. Anong nangyayari? Bakit hindi ko maramdaman ang lakas ng taong ito? Tanong ni Hector sa sarili. Napangiti naman si Luis. Kagad itinulak ang kamao ni Hector. Napapangiti si Luis dahil hindi nito inaakalang magtataglay siya ng ganong lakas. Napalingon ang binata kay Tatang Simon na noon ay patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang habang pinagtatanggol ang mag-asawa. Nakaligtaan ng mga ito si Biboy. Nanlaki ang mga mata ni Luis nang makita niya itong papasagod sa kinaroroonan ni Tatang Simon. Mabilis na kumilos ang binata papunta kay Tatang. Sa isang kisap mata, nagawa nitong maabot si Biboy. Biboy, gumising ka. Hindi ikaw to! Wika ng binata. Sa halip na makinig, sunod-sunod na kalmot ang natamo ni Luis. Hinayaan ito ng binata dahil hindi naman niya magawang saktan si Biboy. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ka na naririnig ni Biboy. Isa na siyang ganap na bangkilan. Paalala ko lang hindi kontrolado ng mga bagong sibol na aswang ang kanilang lakas. Wika ni Rodel. Napatitig si Luis sa mata ni Biboy. Nakita niya ang kaluluwa ng binata. Nagmamakaawa itong palayain siya. Huwag kang mag-alala, Biboy. Papalayain kita. Pero sa ngayon, pasensya ka na sa gagawin ko. Sinuntok niya sa sikmura si Biboy. Dahilan para mawalan ito ng malay. Inihiga ni Luis si Biboy sa ilalim ng puno at muling bumalik sa pakikipaglaban. Nilingon niya si Rodel at kaagad na sinugod. Sunod-sunod na suntok ang natamong atake nito mula kay Luis. Halos hindi na ito makatayo. Nakatunga nga lang si Hector habang pinapanood na gulpihin ni Luis ang kanyang anak. Hindi ito makakilos o makapagsalita. Hindi siya makapaniwalang nagawang pantayan ng binata ang buo niyang lakas. Nakabalik lang sa ulirat si Hector nang makita nitong sakal-sakal ng binata ang kanyang anak. Walang yaka. Ibaba mo ang anak ko! Wika ni Hector. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo. Kung hindi niyo pinakailaman ng mga taong malapit sa akin, hindi ito mangyayari sa inyo. Tugon ni Luis.
sabay tarak ng kanyang punyal sa dibdib ni Rodel. Ito ang bagay na inabot sa kanya ni Tatang Simon. Napayaw si Hector nang makitang unti-unting binawian ng buhay ang kanyang anak. Ibinaba ito ni Luis at kaagad siyang hinarap. Nanginginig sa sobrang galit ang katawan ni Hector. Ngunit alam niyang wala na silang magagawa pa. Lalo pa nang makita nitong nagkalat sa paligid ang bangkay ng mga kasamahan niya. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Tandaan mo ang araw na ito. Dahil sa susunod na magkita tayo, ikaw naman ang magdadalamhati sa ibabaw ng bangkay ng mahal mo sa buhay. Wika ni Hector. Matapos ay mabilis itong kinuha ang bangkay ni Rodel. Maging ang ilang mga nakaligtas na aswang ay nagsipag-atrasan. Hahabulin pa sana ni Luis ang mga ito. Ngunit pinigilan siya ni Tatang Simon. Tama na, Luis. Sa pagkakataong ito, naibigay na natin ang mensahe sa mga aswang. Sapat na ang sinapit ng mga yan para matutunan ng aral na kahit kailan, hindi ka nila dapat maliitin. Wika ni Tatang Simon. Kumalma si Luis. Itinoon ng atensyon kay Biboy. Tatang, habang nagbubuno kami ni Biboy, narinig kong nagmamakaawa yung kaluluwa niya. May pag-asa pa siyang bumalik sa pagiging tao. Wika ni Luis. Habang pinagmamasdang papasok ng bahay si Biboy. Wala pa din itong malay ng mga sandaling iyon. Pagdating sa loob, muli itong iginapos para masiguradong hindi makatakas. Oo, alam ko yon simula pa lang. Sinabi kong wala nang lunas ang pagiging aswang ng binatang yan para iparinig kay Hector. Alam kong nagmamatsyag sila sa paligid simula pa nang dumating tayo. Ngayon, simulan na natin ang pagkilos bago pa sumikat ang araw. Dahil sa oras na tamaan siya ng sikat ng araw, siguradong mamamatay ang binatang yan. Dali-daling sinara ni Luis ang lahat ng bintana. Sinimula ng ritual ng pag-aalis ng sumpa sa katawan ni Biboy. Sandali lang. Bakit hindi ka muna magpahinga? May 5 oras pa tayo bago tuluyang sumikat ang araw. Isa pa, may hinihintay pa akong kasama. Wika ni Tatang Simon. Tumanggi si Luis. Nanatili itong nakaupo sa tabi ni Biboy. Sa kadailanang nais masaksiyan ng binata ang pag-aalis ng sumpa sa katawan nito. Ilang sandali pa ay dumating na ang hinihintay ni Tatang Simon. Mabuti na lang at umabot pa ako. Pasensya na, Simon. Medyo natagalan ako sa paghahanap sa inyo. Nakahinga ng maluwag si Luis nang makitang si Mang Omar ang taong hinihintay ni Tatang Simon. O siya, huwag na tayong magsayang ng oras, Luis. Buhatin mo si Biboy palabas ng bahay. Omar, simulan mo na ang paggawa ng pentagramo sa lupa. Ito ang pinaghalong abo ng mga bangkilan at apog. Ito ang gamitin mong pangguhit. Kagad namang sumunod si Omar. Nang matapos ang pentagramo, inilapag ni Luis ang katawan ni Biboy sa gitna. Sa tulong ng kaalaman ni Omar, bilang isang manggagaway, nagawa nitong ihiwalay ang sumpa ng aswang sa kanyang katauhan. Nagawa ko ng ihiwalay ang pagkaaswang sa pagiging tao ng binatang ito. Ngunit may problema. Hindi ko na ito maaaring tanggalin pa dahil maaari niya itong ikamatay. Sa madaling sabi, napanghahawakan ni Biboy ang pagiging aswang at maaari niya lang itong ilabas sa oras na naisin. Wika ni Mang Omar. Wala na tayong magagawa doon. Masyado nang malalim ang sumpa sa kanya at nagawa niyang magpalit ng balat. Kaya inaasahan ko nang mangyayari ito. Ang kagandahan lang,
Nagawa natin siyang ibalik sa pagiging tao. Tugon ni Tatang Simon. Bagaman hindi tuluyang nawala ang sumpa sa katauhan ng binata, masaya din ang mga magulang nito dahil hindi siya namatay. Ano ang plano mo ngayon, Tatang Simon? Hindi natin pwedeng hayaan ang binatang ito sa ganitong kalagayan. Wika ni Mang Omar. Kung papayag ang mga magulang niya, isasama ko siya at sasanayin sa paggamit ng kakayahan para sa kabutihan. Wika ni Tatang Simon. Matapos ang mahabang araw na yun, nagpahinga ang pangkat. Kinabukasan ay kinausap niya ang mga magulang nito. Maraming salamat po sa tulong niyo. Kung ano man ang nagawa ko at ng anak ko, ay sana po ay mapatawad niyo kami. Pumapayag po ako na isama niyo si B-Boy. Kung ano man pong sa tingin niyong makakabuti sa kanya, kayo po ang higit na nakakaalam sa mga bagay na to. Kaya inilalagay ko na po sa kamay niyo ang buhay ng anak ko. Wika ni Mang Totong. Kung ganon, mananatili muna dito si Omar hanggang sa lubusang bumuti ang pakiramdam ni B-Boy. Luis, kailangan mo nang umuwi at marami pang nag-aantay sa'yo. Ako naman ay nasa paligid lang. Alam mo na kung saan ako hahanapin. Matapos ang pag-uusap, kagad nang umalis ang dalawa. Nagpaiwan naman si Mang Omar upang bantayan si B-Boy. Bumalik sa dating buhay si Luis. Nanggagamot habang tumutulong sa kanyang ama sa bukid. Naging maayos naman ang lahat sa loob ng mahabang panahon. Mas lalong dumami ang nakakaalam ng kakayahan ni Luis sa panggagamot. Luis, mukhang nagiging kilala ka na sa bayang to ah. Tignan mo yung mga taong nagpapagamot sa'yo oh. Mula sa iba't ibang estado ng buhay. Tignan mo. Uy, yung isang yun oh. Ang ganda. Ano kayang sakit ng dalagang yan? Wika ni Katnog habang nakatitig sa magandang babae. Oo nga no. Mukhang mayaman pa. Nagtataka tuloy ako kung sinong nagkalat ng balita. Tugon ni Luis habang nakatingin kay Katnog. Wag mo kong pagbintangan. Hindi ako maalis sa tabi mo. Isa pa, kagaya ng sinabi sa'yo ni Tatang Simon, kusang lalapit sa mutya ng kalamansi ang mga nangangailangan. Bintangero. Tumatangulang si Luis. Patapos na sa araw na yon ang kanilang panggagamot. Ngunit ang ipinagtataka ng binata, nagpahuli yung magandang babae. Hanggang sa tuluyan na ngang maubos ang mga pasyente, maya-maya pa ay nakita nila yung magandang babae. Naglalakad ito papalapit sa kanila. Luis, nandito na yung magandang babae. Umayos ka. Wika ni Katnog. Napatayo si Luis at nilingon ang kanilang panauhin. Magandang hapon po sa inyo. Kayo po ata ang huling pasyente. Wika ng binata. Sa totoo lang hindi ako pasyente. Naparito ko para humingi sana ng tulong. Wika ng dalaga. Tulong? Tulong saan? Magsabi lang po kayo. Tutulong ako hanggat makakaya ko. Tugon ng binata. Kasywal itong nakipag-usap sa dalaga. Ngunit tila hindi mapigilan ni Katnog ang sarili. Luis. Luis. Tingnan mo. Ang ganda. Ang ganda niya. Parang diwata. Wika ni Katnog. Sinaway ito ni Luis. Ngunit napansin ng binata na nakatitig ito sa balikat niya kung saan nakaupo si Katnog. Maaari ba tayong mag-usap ng walang ibang nakakarinig? Wika ni Amanda
na lalo namang ikinagulat ng binata. Pinakiusapan naman nito ang kanyang ama. Naiwan sila sandali. Nang masiguradong wala ng tao, sinimulan ni Luis ang pagtatanong. Mukhang seryosong tono mo, Binibini. Ano bang maitutulong ko sa'yo? Napayuko ang dalaga. Napansin ni Luis na marahan nitong humihikbi. Anak ng... Anong klaseng tao ka ba? Nagpapahiya ka ng magandang dalaga. Wika ni Katnog. Nanlaki mga mata ng binata. Nagsalita ang dalaga. Walang kasalanan ng binatang manggagamot, Prinsipe Katnog. Naiiyak ako dahil hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Kapag naaalala ko yung kaganapan, lalo kong nalulungkot. Wika ng dalaga. Napatayo si Luis. Unti-unting lumalantad sa kanyang paningin ang totoong anyo nito. Hindi ka tao. Anong pakay mo sa akin? Tanong ni Luis. Tama ka. Hindi nga ako tao. Ako si Amanda. Anak ng isang maharlikang pinuno ng mga dalakit nun. Pagpapakilala ng dalaga. Hindi na nakakapagtaka na kilala mo ko. Sabihin mo, dalakit nun. Anong kailangan mo? Tanong ni Katnog. Sinalakay. Pinatay ng isang aswang ang aming ama. Nilinlang kami. Marami sa aming mga kaanak ang namatay. Malakas ang mga aswang. Walang nagawa ang mga mandirigma. Maswerte lang ako eh. Nasa mundo ko ng mga tao nang mangyari ang pananalakay. Wika ng dalaga. Sino naman na nagsabi sa'yo na kaya kitang tulungan? Tanong ni Luis. Nakita ko kung paano ka nakipaglaban. Walang kahirap-hirap mong pinalod ang aswang na pumatay sa aking ama. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na humingi ng tulong sa'yo. Nagkatinginan si Katnog at Luis. Hindi nito akalaing may nakaalam ng nangyaring laban sa pagitan nila ni Hector. Ano sa tingin mo ang pakay ng aswang na pumatay sa iyong ama? Tanong ni Luis. Ang puso ni ama ang kanilang pakay. Bubuhayin niya ang kanyang namatay na ama, si Urbano. Kung hindi niyo siya mapipigilan, maaaring maraming madamay kapag nabuhay ang sinaunang hari ng mga bangkilan. Napailing si Luis sa mga narinig. Hindi nito akalaing maging sa mga engkanto namiminsala si Hector. Desperado ka talaga, Hector. Maging ang mga nananahimik na engkanto, pinakialaman pa. Katnog, maaari mo bang puntahan si Tatang Simon? Kailangan nilang malaman ang pangyayaring ito. Amanda, manatili ka muna sa tahanan ko. Wika ni Luis. Ilang sandali lang ay dumating si Tatang Simon. Sa pagkakataong iyon kasama na nito si Biboy. Napatayo ang binata nang makita niya ang malaking pagbabago nito. Biboy, ikaw na ba yan? Ang laki ng pinagbago mo ah. Masaya ako, maganda na yung kalagayan mo ah. Pero, may iba ko. Tatang Simon, ipinapakilala ko po si Amanda. Anak ng maharlikang pinuno ng mga dalakit nun. Nakatitig lang si Tatang Simon kay Amanda ng mga sandaling iyon. Laking gulat ni Luis nang bigla nitong yakapin ang matanda. Tatang Simon, mabuti nagkita tayo. Wala na po si Ama. Pinatay siya ng mga aswang. Wika ni Amanda. Magkakilala kayo, Tang? Tignan mo nga naman oh. Oo, magkakilala
Nagpakilala kami ng dalagang to. Matalik kong kaibigan ang kanyang amang hari. Ang totoo, sa kanila nagmula ang mutya ng kalamansing hawak mo ngayon. Napatingin si Amanda kay Luis. Ikaw? Ikaw yung bagong tagapangalaga ng mutya? Tanong ni Amanda. Oo. Sa kasamaang palad, yung pangit na yan, ang tagapangalaga ng mutya na pagmamay-ari ng iyong ina. Pero huwag kang mag-alala. Pangit man ang itsura, mabuti naman ang ugali. Tugon ni Tatang Simon. Hindi makapagsalita si Luis. Hindi nito lubos akalain. Konektado si Amanda sa hawak niyang mutya. Saka pa lamang nakapagsalita ang binata nang maisip nito si Katnog. Sandali lang. Kung ganun, alam mo din na si Katnog ang gabay ng mutyang ito. Tanong ni Luis. Umiling ang dalaga at muling nagsalita. Sa pagkakataong iyon, pinaliwanag niya ang katotohanan. Ang totoo, si Katnog at ang aking ina matalik na magkaibigan. Ipinagkalob ni Katnog ang mutsyang ito sa aking ina. At bago mamatay ang nanay ko, ibinigay niya kay Tatang Simon. Bilang tanda ng pasasalamat at pakikipagkaibigan nito sa aking ama. Napangiti si Luis. Hindi nito akalaing may tinatagong sekreto ang gabay na duwende. Kaya pala nagkakandara pa kaninang asikasuhin ng maayos ang bisita. Kilala mo naman pala. Wika ni Luis sa kaibigan. Pasensya na kaibigan. Ayoko lang na masopresa ka kapag ako pa'y nagsabi. Tugon ni Katnog. Bueno, dumako tayo sa usapan tungkol sa iyong ama. Ano ngayon ang balak mong gawin? Nais mo bang magigante? Tanong ni Tatang Simon. Hindi po, Tatang Simon. Nais ko lang na mapigilan si Urbano. Malamang nagtagumpay na sektor na buhay ng kanyang ama. Wala na akong pakialam sa pag-iiganti. Mas mahalaga ang mga buhay na maaaring masayang kung sakaling magsimulang manalakay ang unang hari ng mga bangkilan. Tugon ni Amanda. Muling nanggigil si Luis dahil sa mga narinig. Tatang Simon, sana hinayaan nyo na lang akong patayin si Hector nung may pagkakataon pa ako. Hindi na sana nangyari ang ganito. Wika ni Luis. Wala nang oras para magsisihan pa. Oo, nagkamali ako nung pigilan kita at wala na tayong magagawa. Hindi ko na may tatama ang pagkakamaling iyon. Kaya patawarin mo ko, Amanda. Hindi ko po kayo sinisisi. Alam kong merong dahilan kung bakit nangyayari to. Hindi na mahalaga kung ano pang nangyari sa nakaraan. Kailangan nating harapin ang sitwasyon sa kasalukuyan. Wika ni Amanda. Sabay haplos sa mukha ni Tatang Simon. Ano po ang balak niyong gawin, Tatang Simon? Papunta dito si Omar. Antayin natin siyang dumating bago natin simulan ng pag-uusap. Tugon ni Tatang Simon. Habang nag-uusap sina Tatang Simon at Amanda, nilapitan naman ni Luis si Biboy. Kumusta ka naman, boy? Malamang wala ka natatandaan sa mga nangyari, no? Pero masaya ako kahit papano. Nagawa nating lunasan yung pagiging aswang mo. Wika ni Luis. Mas mabuti na nga yun eh. Ayoko na ding maalala pa yung mga nangyari. Tugon ni Biboy. Kung hindi mo mamasamain, paano bang nangyaring nagawa kang taniman ng yanggaw ni Robel? Tanong ni Luis. Siguro, nabulagan ako sa sobrang paghangad ng kapangyarihan.
Aminin ko, gusto kong maging mas malakas para matulungan yung tatay ko. Sinamantala ni Robel, ang sabi niya lalakas ako eh. Pero hindi bilang tao, kundi bilang isang halimaw. Pati yung tatay ko dinamay pa nila. Pagpapaliwanag ni Biboy. Naunawaan ko ang nararamdaman mo. Pero nais ko ding sabihin sa'yo na walang maibubungang magandang paghiganti. Wika ni Luis. Napangiti si Biboy at tumugon. Yan din ang madalas sabihin sa akin ni Tatang Simon. Wala akong balak magiganti sa mga ginawa nila sa amin. Gusto kong gamitin ang sumpang tinanim nila upang sugpuin sila. Para wala nang ibang madamay kagaya sa amin. Ilang sandali pa ay dumating na si Mang Omar. Kagad silang nagtipon sa pagkainan at doon nag-usap. Hindi nalingid sa atin ang ginawang kaguluhan ng mga bangkilan. At dahil sa nangyaring laban, hindi malayong magiganti ang kanilang pinuno. Wika ni Tatang Simon. Tama, at paniguradong marami pang magagaya kay Biboy na hindi na ituloy namang umarang sasabihin. Si Biboy na ang nagsalita. Hindi po ako makakapayag na may matulad pa sa akin. Kaya ako piniling makipaglaban kasama nyo para mapigilan sila. Nagulat si Luis sa sinabi ng binata. Bukod pa dito, malakas na puwersa ang pilit na kumakawala kay Biboy. Napatingin ang binata kay Tatang Simon. Kagad nagsalita ang matanda. Oo, Luis. Tama ang nakikita mo. Ang nasa katawan ni Biboy ay isang mataas na uri ng yanggaw. Ayoko nang idetalye pa ang lahat dahil maaaring may nakikinig sa atin. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi gugustuhin ng mga aswang ang makalaban ng bagong katauhan ni Biboy na sila din mismo ang may gawa. Nang mga sandaling ito, pinag-iisipan ng pangkat ang mga dapat pagandaan dahil sa oras na magsimula ang pananalakay ng mga bangkilan, marami ang mapapahamak. Hindi natin sila pwedeng tugisin dahil paniguradong handa sila sa mga gagawin natin. At kung totoong nabuhay muli si Urbano, siguradong mahihirapan tayong pasukin ang kanilang lungga. Wika ni Tatang Simon. Idagdag mo pa, hindi sapat ang bilang natin kung sakaling gagawin natin ang bagay na yun. Wika ni Mang Omar. May ilang mandirigmang dalakit nun na nananatiling tapat sa akin. Handa silang tumulong kung sakaling kailanganin. Wika ni Amanda. Sandali lang po, Tatang Simon. Hindi po ba nabawasan natin ang bilang nila nung nakaraang laban natin kay Hector? Tanong ni Luis. Alam ni Tatang Simon ang iniisip ng binata, kaya kagad niya itong sinaway. Oo, nabawasan natin ang bilang nila. Pero tandaan mo, hindi lang si Hector ang anak ni Urbano. Ang bawat isa sa mga anak nito, may kanya-kanyang sundalo ng mga aswang. At maaaring sa mga panahong ito, nagtitipon na sila sa paanan ng kanilang ama. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog mula sa bubong. Nagulat si Tatang Simon. Kanya-kanyang pulas ang mga ito. Lalo na nang mabutas ang nipa. Isang lalaki ang lumapag sa mesang kinaupuan ng pangkat. Dali-dali silang pumasok sa lugar. Ngunit bago pa man makapagsalita ang mga ito, kagad na silang nabugahan ng pulbos ni Amanda, dahilan para mawalan ng malay. Hindi nila maaaring marinig ang pag-uusapan natin dito. Ikaw lalaki, magsalita ka. Sino ka at anong kailangan mo? Tanong ni Amanda sa hindi inaasahang panauhin. Ang pangalan ko ay Diosdado, ikatlong anak ni Urbano.
Nanlaki ang mga mata ng lahat nang malaman nilang kapatid ni Hector ang lalaking dumating. Walang yaka. Ang lakas ng loob mong sumugod dito sa teritoryo ko. Wika ni Luis. Akmang susugod, ngunit kagad itong napigilan ni Tatang Simon. Sandali lang, Luis. Pakinggan natin ang sasabihin ng aswang na ito. Kung sakali mang may gawin siyang hindi maganda, hindi rin yan makakaligtas. Napangiti si Diosdado at nilingon si Tatang Simon. Masyado kang kampante magsalita, Simon. Hindi ka pa rin nagbabago. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako naparito upang makipag-away. Alam kong nagbalik na ang aking ama. At ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Tugon ni Diosdado. Kung ganon, ano ang pakay mo? Mag-iingat ka sa iyong kasagutan dahil sa oras na magkamali ka, hindi ako magdadalawang isip na pugutan ka ng ulo. Wika ni Mang Omar. Tumawa ng malakas si Diosdado habang bumababa sa mesa. Omar. Ang puting manggagaway ng bundok ng Kanlandog. Hindi ko akalaing makikita kita dito. Pero kagaya ng sinabi ko, wala akong masamang tangka sa inyo. Maniwala kayo o hindi, labag sa kagustuhan ko ang muling pagkabuhay ng aking ama. Tugon ni Diosdado habang lumalapit kay Biboy. Nakatitig lang ang binata ng masakit sa kanya. At nang tuluyan itong makalapit ay hinawakan siya sa balikat. Kung ano man ang pakay mo sa akin, huwag ka nang magkamaling ituloy. Hindi ako magdadalawang isip na. Gaya-gaya ka naman sa maestro mo. Ayoko nang ulitin pa ang sasabihin ko. Pero labag nga sa kagustuhan ko ang pagbuhay ni Hector sa aking ama. Gusto ng aking tribo na mamuhay ng payapa at malayo sa kaguluhan. Maging pag-uusig sa mga tao ayaw namin. Ngayon kung ayaw niyong maniwala, bakit hindi kayo sumama sa akin? Nagkatinginan ang magkakasama. Hindi lubos na nagtitiwala ang mga ito. Lalo pa kilala ni Tatang Simon ang mga bangkilan. Tuso ang mga ito at mapanlinlang. Wala namang masama kung susubukan. Hindi ba, Katnog? Wika ni Luis. Sabay tingin kay Katnog. Oo naman. Sila naman ang mauubos kung sakaling may gawin silang hindi maganda. Tugon ni Katnog. Sa pagkakataong ito pumayag si Tatang Simon. Kaagad na ganda ang pangkat sa pag-alis. Bagaman nag-aalinlangan, pinili ng mga ito na subukan ang integridad ni Diosdado. Nung gabing iyon ay umalis sina Tatang Simon at habang naglalakad ang mga ito, napansin nila ang napakaraming aswang na nakasunod sa kanila. Huwag kayo mag-alala. Nabibilang sila sa aking tribo. Hindi nila kayo gagalawin hanggat kasama niyo ko. Wika ni Diosdado. Ilang sandali pa ay narating ng mga ito ang isang malaking bahay sa gitna ng gubat. Napakaraming nagbabantay sa labas. Sinalubong ng mga ito sina Tatang Simon. Kaagad namang inawat ni Diosdado ang kanyang mga kasama. Pumasok sila sa loob ng tahanan. Nagulat si Luis dahil napakaraming bata ang nagtatakbuhan sa sala. Yung mga bata, anong ginagawa nila dito? Tanong ni Luis. Sila ang dahilan kung bakit pinili kong mamuhay ng payapa. Sinisigurado naming matuturuan sila ng makabagong pamamaraan
Kasama na doon ang hindi pagpatay at pagkain ng laman ng tao. Mahirap para sa mga likas na kagaya nilang makibagay sa mundo ng mga tao. Ngunit kailangan nila itong tiisin upang makapamuhay ng normal. Pinagmasdan ni Luis ang mga walang muwang na bata. Nakitang halos wala itong pagkakaiba sa mga normal na tao. Hindi naman imposible ang gusto mong mangyari. At kung ito ang totoo mong hangarin, nasa likod mo ko. Wika ni Luis. Matapos nun ay dumiretso sila sa pinakamataas na palapag. Doon nakita ni Luis ang ilan sa mga sugatang kasamahan ni Diosdado. Ayon dito, ilang araw pa lang ang nakalipas nang salakayin sila ng pangkat mula sa tribo ni Hector. Pilit na kaming umiwas sa iba kong kapatid. Ngunit tinugis nila kami. Kaya nangangamba ko ngayon Lalo pat matagumpay nitong naibalik sa mundo ng mga buhay ang aming ama. Pagpapaliwanag ni Diosdado. Laking gulat ni Luis nang biglang lumuhod sa kanyang harapan ang aswang. Anong ginagawa mo, Diosdado? Tumayo ka. Hindi dapat lumuhod ang gaya mong pinuno sa isang hamak na lingkod. Wika ni Luis. Lumulod ako bilang pagrespeto at pakiusap. Hayaan niyo kaming makiisa sa laban ninyo. Tugon ni Diosdado. Napatingin si Luis sa mga nakatira sa lugar. Isa-isang lumuhod ang mga ito. May mga batang nag-abot ng bulaklak sa kanya at nagyuko ng ulo bilang paggalang. Tinitigan ng binata si Tatang Simon at kagaya ng dati ay tumangulang ito. Tumayo ka, Diosdado. Dahil tinatanggap ko ang iyong pakikipag-alyansa. Tumayo si Diosdado at kinamayan ni Luis. Simula ngayon, ang katapatan ng aking tribo ay nasa inyo. Kung sakaling kailanganin niyo ng tulong, huwag kayong mag-atubiling tumawag. Siguradong darating kami. Wika ni Diosdado. Masaya si Luis dahil kahit papano, may mga kagaya ni Diosdado na naghahangad ng kapayapaan. Matapos ang pag-uusap, umalis na sila at nagpaalam. Umaga na nang dumating sila sa tahanan ni Luis. Piniling doon na muna manatili upang makapagpahinga. Nagtataka ang binata. Hindi man lang nagtanong ang kanyang kapatid tungkol sa mga panauhin. Matapos magpahinga, tinuloy ni Luis ang kanyang gawain. Kagaya ng dati ay nanggagamot pa din ito. Hinayaan ng mga kalaban mismo ang lumapit sa kanila. Ito ang naging plano ni Tatang Simon. Nanatiling nakamasid sa paligid ang mga kasamahan maging si Mang Omar. Si Biboy naman, nanatili sa tabi ni Luis upang magbantay. Kinagabihan ay kinausap ni Mang Kanoy si Luis. Gapasan na naman at paniguradong marami ang dadayo upang makitulong. Sa pagkakataong iyon, hindi maaaring pumunta sa bukid si Luis. Kaya pinakiusapan nito si Dodong at ang mga kapatid nito na tulungan si Tatang Kanoy. Hindi naman tumanggi ang kaibigan. Ngunit hindi inaasahan ni Luis ang sumunod na nangyari. Malaking problema, Luis. Kasabay ng paggagapas natin ay ang pag-ani ng sibuyas sa kabilang bayan. Mahati ang mga tao at ang masama pa. May paparating na bagyo. Paano ngayon to? Siguradong mababasa ang lahat ng uhay. Wika ni Mang Kanoy. Paalis na ng tahanan ng matanda nang biglang dumating si Diosdado. Magandang umaga ho sa inyo. Narinig ko magpapagapas kayo ng palay. Maaari ba kaming makitulog? Wika nito at hindi na tumanggi si Luis. Isinama ni Mang Kanoy ang pangkat ni Diosdado sa palayan.
Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na hindi lang pala pakikigapas ang sadya ng mga ito. Ilang sandali pa ay dumating si Mang Omar. Laking gulat ni Luis sa dala nitong balita. Mabuti naman at umabot ang grupo ni Diosdado. Wika nito. Oo, Mang Omar. Malaking tulong sila sa bukid. Tugon ni Luis. Hindi lang yon ang pakay nila, Luis. Napag-alaman kong may malaking pangkat ng mga aswang mula sa tribo ni Hector ang papasugod sa bayan. Nang malaman at makumpirma ko ito, kaagad kong pinuntahan sila Diosdado at kagaya ng pinangako niya, hindi sila nagdalawang isip na tumulong. Wika ni Omar. Pinayuhan din ito si Luis na manatiling kalmado upang akalain ni Hector na wala silang alam sa mga mangyayari. Tiniyak din ni Mang Omar na ngayong gabi ang takdang pagsalakay nila Hector. Itinaon ng mga ito ang pag-atake sa selebrasyon ng magandang ani. Matapos ang gapasan, kinausap ni Tatang Simon si Mang Kanoy at ang iba pang kaanak ni Luis na umalis na sa lugar. Pinaliwanag nito ang sitwasyon at dahil hindi na bago sa kanila ang mga pangyayari, kaagad silang umalis sa lugar. Nang masiguradong ligtas na ang mga kaanak, sinimulan ni Luis ang pagtataas ng depensa sa kanilang bakuran. Nakapalibot pa din ang ilan sa mga kasama ni Diosdado, samantalang si Biboy naman at Mang Omar ang magkasama. Biboy, ito ang unang beses mong makikipaglaban. Tandaan mo ang lahat ng itinuro namin sa iyo. Wika ni Mang Omar. Opo, Mang Omar. Hindi ko po hahayaang manaigang galit sa akin. Kaya wag po kayo mag-alala. Malinaw at maliwalas po ang aking isipang haharap sa labang ito. Tugon ni Biboy. Ilang sandali pa ay nagbigay na ng hudyat ang mga nakabantay sa paligid. Namataan ng mga ito ang paparating na kalaban. Maganda na kay Luis. Nandito na sila. Makasama. Ituloy ang kasiyahan. Wika ni Tatang Simon. Nagpatuloy ang kunwaring pagsasaya ng mga tao sa bakuran nila Luis. Ilang sandali pa, isa-isa nang nagparamdam ang mga kalaban. Hanggang sa lumapag sa mismong harap ng bahay si Hector. Pasensya na kayo kung nagambala ko ang inyong kasiyahan. May mahalagang bagay lang akong kailangang ayusin sa inyong amo. Luis, Tatang Simon, magpakita kayo! Wika nito. Hindi nagpakita ang binata. Lingid sa kaalaman ni Hector na malapit lang ito sa kanyang kinakatayuan. Nakakubli gamit ang sabulag ni Katnog. Hector! Aba tignan mo nga naman. May gana ka pang magpakita dito. Matapos ang sinapit mong kaiyan sa kamay ng mag-aaral ko. Tugon ni Tatang Simon. Kaya nga ako nagbalik para ilagay sa lugar ang lapastangan mong mag-aaral. At isa pa, Hindi na ituloy ang sasabihin dahil bigla siyang sinunggaban ng isang napakabilis na nilalang. Napalingon ito kung saan tumigil ang umatake. Nanlaki mga mata nang makita kung sino ito. hindi ba't ikaw ang batang tinaniman ni Robel? Bakit ka nakianib sa mga ito? Tanong ni Hector kay Biboy. Kahit ginawa niyo akong halimaw, mananatili pa rin akong tao at gagamitin kong sumpang to para ibalik ka sa pinagmulan mo.
kasama ng mga kagaya mong sakim sa kapangyarihan. Tumawa ng malakas Hector. Naglakad papalapit kay B-Boy. At ano naman sa tingin mo ang magiging laban mo sa akin? Isa ka lang pangkaraniwang aswang. Tinaniman ng sumpa. Lumakas ng kaunti. Inakala mong matatalo. Bigla siyang sinuntok ni B-Boy. Dahilan para malagas ang ilan sa mga ngipin ni Hector. Sige, ituloy mo ang pagmamaliit mo sa akin. Hindi lang yan ang aabutin mo. Kaya wag na wag kang magkakamali. Dahil kaya kitang tirisin kung gugustuhin ko. Wika ni B-Boy. Lalong nagalit si Hector sa sinabi nito. Nagsimula ng magwala. Sinabihan naman ni Tatang Simon ang lahat na wag makikialam. Walang makikisali. Laban ito ni B-Boy. Hayaan niyong bigyan niya ng hustisya ang nangyari sa kanya. Wika ni Tatang Simon. Nanlaki mga mata ni Hector nang makita ang biglaang pagbabagong anyo ni B-Boy. Hindi kagaya ng pangkaraniwang bangkilan. Hindi naging baboy ramo ang ulo ng binata. Sa halip humaba lang ang buhok nito. Umitim ang kulay ng balat. Nagbabaga ang mga ugat nito sa katawan. Bagyang lumaki ang braso at binti. Maging ang mga mata nito ay nagbago ng kulay. Anong nangyari? Bakit ganyan ang naging anyo mo? Isang maharlikang bangkilan lang ang may ganyang anyo. Laking gulat ni Hector nang bigla siyang sakalin ni B-Boy. Mabilis itong nakalapit sa kanya. Hinila siya papunta sa isang puno. Oo, tama ka. Dahil mismong dugo ni Robel ang pinainom niya sa akin. Nung mga panahong nilinlang niya ako. Dugo ng anak mo ang nagbigay ng kapangyarihang ito sa akin na siyang gagamitin ko para ubusin ang mga kagaya mo. Wika ni B-Boy. Hindi makakilos si Hector dahil sa tuwing pipilitin itong makawala sa pagkakasakal. Lalo namang bumabaon ang kuko ng binatang aswang sa kanyang leeg. Habang nanonood ang lahat, bigla naman silang nakarinig ng malakas sa sigawan mula sa labas ng bakuran. Nang lingunin ni Luis, nakita niya ang mga kasamang nagtatalsikan. Ilang sandali pa, nagpakita ang nilalang na may kagagawan. Talagang nakakahiya ka, Hector. Tignan mo ang iyong kalagayan. Para kang hindi anak ng hari ng mga bangkilan. Natigilan ang lahat nang makita kung sino ang dumating. Halos siyam na talampakan ang tangkad nito. Malaki ang katawan. Mahaba ang buhok na kulay puti. Punong-puno ng mga pilat ang katawan na animoy hinagupit ng ilang beses. Walang magkakamaling umatake. Siya si Urbano, ang sinaunang hari ng mga bangkilan. B-Boy, lumayo ka sa kanya! Wika ni Tatang Simon. Ngunit walang balak si B-Boy na bitawan si Hector. Bibitawan ko lang ang aswang na to kung wala na siyang hininga. Wala akong pakialam sa higanting yan. Tugon ni B-Boy. Tumawa ng malakas si Urbano habang naglalakad papunta sa kinakatayuan nila. Tignan mo nga naman ang isang nakatadhanang mamuno at isang pabagsak ng pinuno. Sige bata, ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Walang kaso sa akin kung mapatay mo pa ang walang kwenta kong anak.
Ang ninuno.